bawat isa. Morning. The fourth Thursday po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin na sa Diyos. Dahil ang Diyos, ang maraming banal, Diyos, ang pangalayan sa lahat, yan po nagpupulit ng papasalamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, sa panibagong jubileo na kami ay makakalapit sa inyo upang makapag-aral ng inyong salita. Kaya din sa panibagong pagkakataon, jubileo na muli, ang isang iglesia ay makakalapit sa inyo, makapagpuri, makapag-awitan, makapag-samba sa inyo. Maraming salamat sa jubileo at patawad, Panginoon, sa mga pagkakasala at pagkukulang namin ng gawa po sa inyo. Tawag, Panginoon, dahil po namin sa aming gawain sa buong araw nito. Ito po siya aming napulit sa mga kailangan po kami manuwalhati ng pangalan po ang itaas. So, kaya po ang isentro ng aming gawain. Ito po ang isang katalangin sa pangalan ni Jesus. Ang kamatayan po ay iniiwas-iwasang usapin. Mapamananampalataya, hindi mananampalataya. Ito ay iniiwas-iwasang usapin ng mga nagmamahalan. Whether ito ay family, magkasintahan, magkaibigan, o basta't magkakilala, ito ay iniiwas-iwasan. Ito ay mabigat, mahirap at masakit pag-usapan. At ito ay recently na, I know for a fact, that the church is still mourning sa nangyari. Kung ang church ay nagluluksa pa sa nangyari, how much more ang pamilya na naiwan at ang asawa. No, marahil po ay narinig niyo na po sa akin itong pangangaral ko ngayong umagang ito nung namatay naman ang isa sa mga kaibigan na naging girlfriend na aking pinsan. Ngunit, rest assured na gagamitin ko itong teksto at ang title ng ating pag-aaralan, ngunit hindi ko po uulitin ang kontento. Ang konteksto ay hindi naman nagbabago anumang beses, ilang beses man natin pag-usapan. Pero rest assured po na yung kontento ng ating pag-uusapan ngayon ay iba. At mas lalo nating inilapit sa tunay na konteksto ng salita. Now, I invite you to open your Bibles in Job chapter 5, verse 26. And allow me to read it to you sa ating sariling wika. Ngunit samahan niyo po ako sa pagbukas ng salita ng Diyos. Job 5:26. Tutungo ka sa iyong libingan sa ganap na katandaan. Gaya ng bigkis ng trigo na dumarating sa giikan sa kanyang kapanahunan. Nung pinamagatan ko po itong pag-aaral natin sa umagang ito as death is inevitable. Death is inevitable, yet Christ overcame it. Ang kamatayan ay hindi may iwasan, ngunit ito ay napagtagumpayan ni Kristo. Now, magfo-focus lamang po tayo. Bagamat ito sa single text, hindi rin po natin hihimayin yung buong teksto. Yung first phrase lamang po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Yung tutungo ka sa iyong libingan, or you shall come to your grave. Now, tingnan natin, we all know who Job is. Kilala natin sino si Job. Siya ay anak ng Diyos, tao ng Panginoon. At alam natin na isa sa mga Bible characters si Job na may matinding pinagdaanan. Nawala ang lahat ng pamilya niya, ang mga anak niya, except sa kanyang asawa. Even ang kanilang hanap buhay at iba pa ay nawala sa kanya. And nabasa natin yan sa chapters 1 and 2. And then on chapter 3, kung inyong babasahin, Job is cursing his birth date. He is lamenting his birth date. Kumbaga dumadating sa punto ng buhay niya na bakit pa ako buhay?
At dito sa chapter 4, pumasok si Eliphaz. Si Eliphaz ay isang Temanite. And actually, ang heading sa ESV Bible is that Eliphaz, the innocent, prosper. And here, kinakausap ni Eliphaz si Job. Kaya nga sa chapter 4 verse 2, ang sabi niya, if one ventures a word with you, will you be impatient? Yet who can keep from speaking? I don't know if this rhetorical yung pagkakatanong ni Eliphaz dito. Pero kinakausap niya si Job at si Eliphaz is talking some sense to Job. Kumbaga, kinakausap niya ng bumalik sa wisyo man lang itong si Job. Dahil nga sa mga nangyari kay Job. At hanggang dito po sa buong chapter 5, si Eliphaz po ang nangungusap at nagsasalita kay Job. Sa chapter 6 na po, yung naging sagot ni Job. At isa sa mga binitawang salita ni Eliphaz ay ang pinagbinasa natin kanina, which is the verse 26. At ito rin po ang, gaya ng sabi ko, ang pag-uusapan natin sa umagang ito. No, dalawang bagay lamang po ang nais kong ilatag sa oras na ito. Una, death isn't forced o ang kamatayan ay hindi persahan. Pangalawa, yung title natin kanita. Death is inevitable or ang kamatayan ay hindi may iwasan. So una po, death isn't forced. Ang kamatayan ay hindi persahan. Unang banat dyan sa verse 26, you shall come. Sa binasa natin Tagalog, tutungo ka. Now, tinignan natin yung ibang translations. Sa King James Version, thou shalt come. Sa New Living Translation, you will go. Sa New American Standard Bible, you will come. So makikita natin walang persahan. Hindi naging sapilitan. Hindi naging hilahan. Although yes, in a sense, sinasabi natin na may mga taong ayaw pamamatay na namamatay. Yes, we do know that. Pero does that imply na napuwersa sila in some sense? No. Hindi po. Hindi yan persahan. Sabi nga sa mga napakinggan nating preachings nung lamay, it is an appointment. If it is your time, it is your time. Hindi yan naging persahan. Marahil sa punto natin ngayon, dahil tayo ay nabubuhay pa at wala pa dun sa punto or sa exact scenario ng ating deathbed or when the time comes na tayo ay mamatay na, marahil hindi pa natin makuha yung buong konteksto or yung thought kapag tayo ay namatay na. Ano ba yung naiisip natin during our death times? Tayo ba ay nagsisisi? Tayo ba ay naggagalak? Tayo ba ay pumipiglas pa? O tayo ba ay willingly na sumusurrender ng buhay sa Panginoon? Ngunit as Christians, alam natin na hindi kawalan ang kamatayan. Bilang Kristiyano, hindi kawalan ang kamatayan. Why? For us, it is not loss but gains. So marahil when we are on our deathbed, sa mismong oras na yon, it becomes willingness na din na marahil ay hindi natin sa ngayon talaga masasabi. When we look at Christ, when He died, pinersa ba siya? Hindi. Pinersa ba ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo na mamatay? Wala po sa scriptures na mababasa na pinersa niya, hinila niya, o pinagpilitan niyang mamatay ang Panginoong Jesucristo. Wala. Malinaw po dun. Sa pagkakasabi pa lang dito sa verse 26, you will come. There is a voluntary sense. There is a willingness sense. May voluntary implication. Kagaya nga nung illustration ni Pastor Arnel. Kung tama ako, kung si Pastor Arnel nga nagsabi noon about sa sundalong sa gera na pinapauwi. Hindi na yan makikipagmatigasan na, hindi, lalaban pa ako, makipagpatayan pa ako, makipaglaban pa ako din, makipaggera pa ako. Wala nang ganun. Pag tinanong mo yan, pag sinabi mong uwi,
tataas agad ng kamay yan, voluntary yan, ako po, uwi po ako. Gusto ko nang umuwi. Bakit? Kasi pagod na yan sa gera. Pagod na yan sa laban. Pagod na yan sa pakikipagdigmaan. At ano ba yung uuwian niya? Tahanan. And alam natin ano ba ang definition ng tahanan. Sa konteksto pa lang ng mga Pilipino o sa kultura ng mga Pilipino, pahinga. Pahinga, kasiyahan, kagalakan, kagaanan ng pakiramdam ang tahanan. Hindi na kailangan pwersahin pa ang sundalong umuwi na makikipaghilaan ka. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Tapos makipagmatigasan siya. Wala nang ganun. Kahit nga hindi pa pinag-uusapan na sinong gustong umuwi. Pag sila nag-uusap ang mga sundalo, sila pa lang ang pinaplano nila yung pag-uwi nila. Kasi pagod na sila sa laban. At yung tahanan na uwian nila ay magbibigay sa kanila ng kasiyahan, kagalakan, kapahingahan. At kagaya nating mga Kristiyano, kaya nga yung inaawit natin, onward Christian soldiers. Kagaya natin mga Kristiyano, tayo mga sundalo ng Diyos. Sundalo tayo ay nakikipaglaban. Saan? Sa kasalanan, sa kamunduhan. Kaya nga sabi natin, di ba, may spiritual battles ang bawat Kristiyano. May kanya-kanya tayong digmaan at nilalabanan. At tayo ng mga Kristiyano, hindi tayo pinipwersang umuwi. Or in some sense, hindi tayo pipwersahing mamatay. Pagkat sabi nga dyan sa ating text, you will come. For most of us na marahil ay still on the grieving part ng tayo ay nawalan ng ating mamahal sa buhay, nawa ay makomfort tayo na walang pwersahang nangyari. Walang sapilitan na nangyari. You, ikaw, ako, lahat tayo ay darating sa ating huling hantungan, ating libingan. No, pangalawa, death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi may iwasan. Kaya nga po isa sa mga nabanggit, it is an appointment, kagaya na sabi natin kanina, but it is an appointment you can never miss. Let alone postpone. Darating at darating din po iyan. Kaya nga ang kanta na sinulat ng mga pastor na quartet na nauna, mamamatay ka rin. Kasi totoo, at the end of the day, the end of your life, darating at darating ka rin sa kamatayan. Walang pinipili yan, we know that. Mapamatanda, bata, sanggol, may ngipin o wala, may buhok o wala, may kapansanan o wala. The end of the day, darating at darating ka dyan. Kaya nga yung mga biruan ng mga kadalasang estudyante, aral-aral pa, mamamatay ka rin naman. Well, it is a joke, it is a wrong application, pero totoo, mamamatay ka rin naman. Kaya nga hindi natin natatanggi at matatanggal na mahirap, mabigat at masakit pag-usapan ng kamatayan. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, hindi tila ba yan ang gusto mong iwas-iwasang usapin. Lalo kung mahal mo sa buhay, yung usapin. Kataga nga nun, di ba? Pag pinag-uusapan yung kamatayan ng mahal mo sa buhay, parang gusto mo na ako mamatay ah. May ganun ng mga terms. Pero, sabi nga ni Pastor Ruel, ganda na silid ni Pastor Ruel dyan, sabi niya, hindi pala dapat iniiwasan yan. Pinag-uusapan pala dapat. Why? Bakit pala dapat pinag-uusapan? Kasi kahit sino, darating at darating talaga sa panahon o sa oras mo na mamamatay ka rin. Yung pag-uusap, pwede nating iwasan. Pero ang kamatayan, hindi natin may iwasan. Ang pagkain nga may expiration date. Kapag nakalagay sa expiration date na December 10, 2023, kaya naman February 9, 2028, pag dumating yung date na yon, expired na yan. Expired.
Ayan. Ang tinapay, inaamag yan paglagpas na sa expiration date. Hindi mo na ma-extend ang lifespan yan. Hindi mo madedelay ang expiration yan. Kapag expired na yan, wala nang buhay yan. Ang posporo, isang stick ng posporo, pag sinindihan mo yan, may buhay yan. Pero pag naubos yung stick na yun at natira na lang yung itim, masasabi nating abo, nung part na yun, natigas pa. Pag umabot na yun sa yung ganong punto, yung buong posporo, kahit anong ganon mo dyan, anong sindi mo dyan, kahit buhusan mo ng gasolina yan, hindi na magsisindi yan. Yung gasolina, sisindi. Pero yung posporo, hindi na. Kasi wala na siyang buhay. Gayon din po tayo. Darating at darating sa punto na tayo ay mamamatay. Mauupos din yung apoy. We too have an expiration date. We too have an appointment we can never miss. Hindi natin madedelay yan. Hindi natin mapopostpone yan. Kung oras mo na, oras mo na. Kaya walang namatay ng maaga. Walang namatay ng agad-agad. Kung oras mo na, oras mo na. Darating ang time na mamamatay din ako. Mamamatay din kayo. Lahat tayo ay mamamatay. Kasi nga hindi maiiwasan ang kamatayan. And as we related kanina, since you will come to your grave, it implies na hindi natin yan maiiwasan. Bakit? Kasi ikaw mismo ang tutungo sa iyong libingan. Si Kristo ba iniwasan niya yung kamatayan? Tinignan natin kanina, pinersa ba siya ng Diyos? Hindi. Ngayon, sinasabi natin ang kamatayan na hindi maiwasan. Si Kristo ba iniwasan niya ang kamatayan? Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Ngunit siya na may kapangyarihan, iniwasan ba niya ang kamatayan? Hindi. Dinaanan din niya. Bakit? Kasi His death had a purpose on it. Mayroong purpose yung kanyang kamatayan. And sa ating mga Kristiyano, our death has a purpose. Even sa mga hindi Kristiyano, may purpose ang kamatayan. It serves a purpose. Marahil po sa mga naiiwan ng mga namatay, hindi pa natin lubusan makuha, hindi pa natin mag-grasp ng buo, hindi pa natin lubusang maintindihan ano nga ba ang purpose nung nangyari, nung namatay ang ating mahal sa buhay. Ngunit, ano ba ang, balik tayo sa sinasabi ng Scriptures, ano ba ang sinasabi ng Scriptures? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So nangyari yan dahil may purpose yan. Sa kamatayan ni Kristo, hindi doon natapos. On the third day, He rose again and ascended. And sa kanyang kamatayan, sa kanyang kamatayan, meron yung purpose. And the purpose is that He overcame death. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. He won over death. Now, saan tayo uwi? Tayong mga tao lamang na walang kakayahang matalo ang kamatayan, let alone ang may kapangyarihan sa kamatayan. Soberano ang Diyos. Soberano ang Diyos. Saan tayo nauuwi ng mga naiwan ng ating mamahal sa buhay at yumao na? Soberano ang Diyos. He is sovereign over all. He is sovereign over the life of people. Soberano ang ating Panginoong Kristo. Kalooban ng Lord itong nangyari, and we can rest on the will of our sovereign Lord. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Now we can rest on the sovereign God who won and overcame death. And we can rest on the sovereign God who is sovereign over death. Meron tayong kapahingahan sa Diyos, sa soberanong Diyos na nananalo at nagtagumpay sa kamatayan. At meron tayong kapahingahan sa soberanong Diyos na soberano
sa kamatayan. Ang kamatayan hindi persahan, lalo't higit hindi ito may iwasan. Darating at darating yan sa buhay natin. Darating at darating yan sa buhay ng bawat isa. Darating at darating ang kamatayan. No, kung mayroon man pong sa kalagitnaan natin na marahil ay takot at nangangamba na saan ang kahahantungan after mamatay, saan ang kahahantungan, ang kahihinatnan ng kanilang kamatayan. Isa lamang po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Marahil katakot-takot ito dahil bakit? Makasalanan tayo. Tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan. Ngunit hindi dyan natapos, sapagkat sabi ng karugtong, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans 6:23. So, dahil sa kasalanan, mamamatay ka. At gaya na sabi natin, yung kamatayan, di yan persahan at di may iwasan. Pero dahil may kaligtasan na matatamo sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay may pagkakataon, may pribileyo at may pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamatindi dito, wala tong bayad. Walang danyos na babayaran. Walang buwis na babayaran. Walang bayad. Walang kapantay na kabayaran. Tanging pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo ang kaligtasan. Para sa mga Kristiyano, I hope and pray na this is a comfort for us. In the words of Eliphaz, hindi tayo pupersahin sa kamatayan, nor yung mga mahal natin sa buhay na yumaon na ay pinersa sa kamatayan. Walang naging persahan at hindi rin natin ito may iwasan. Hindi natin ito mapopostpone. Hindi natin ito madedelay. Darating ang time ng mga mahal natin sa buhay, even ikaw na naririto ay mamamatay. Even ako ay mawawatnan. Nawa ay makomfort tayo at napaalalahanan tayo na ang kamatayan, andyan yan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, hindi ito kawalan sa atin, bagkus ay pakinabang pa. Sabi nga ni Pastor Odi, it is an open door towards eternal bliss. Ito ay bukas na pinto patungo sa walang hanggan kagalakan or bliss. Death isn't forced and death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi persahan at ang kamatayan ay hindi may iwasan. Yet Christ won and overcame it. Sa kabila nito, napagtagumpayan ito ng Panginoon at napanalo niya ang kamatayan. Nawa ay napaalalahanan tayo sa oras na ito na marahil mabigat ang kamatayan, mabigat pag-usapan, masakit, mahirap pag-usapan, pero darating at darating talaga yun. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa nakalipas na oras na kami ay nakapagbulay-bulay ng salita. Maraming salamat, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay tuluyan niyo nga po kaming ihanda ang aming mga puso na tunay ngang pag-usapan at nawa ay maging open po ang aming mga puso at tunay nga po na pagkalooban niyo po kami ng comfort ang bawat isa, ang mga nagluluksa pa rin, even ang family, sa pagkawala ng aming mga mahal sa buhay. Dalayan namin, Panginoon, na nawa ay napaalalahanan po kami sa umaga ito. Dalayan po namin sa pagpapatuloy po ng aming gawain. Kayo po ang siyang maging sentro ng araw na ito. Nawain yung pangalan lamang po ang aming maitas. Ito po aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dumako na sa ating Sunday School.